Good morning! It's Wednesday. Hindi ko na alam ang araw. Time flies. Ay nako, mag-tea muna tayo. Ay, na-miss ko tuloy si Rowell umiinom ng tea. Darating na yung tea mo, yung tea flower. Anyway, so today, i-ano ko yung mga final thoughts about yung humility. Okay? Yung final thoughts, i-ano ko sa inyo. As we reflect of these Bible verses about staying humble, we can see that humility is a foundational aspect of our faith. Kaya pag sinasabi nyo meron kayong, you have faith, pero you're not that humble, wag na. You got to be so humble. Yeah, it's a foundational aspect of our faith. It brings us closer to God and shapes how we interact with others. Yeah, totoo yan. Kasi dati noon, mataray po ako eh. Pero ngayon marunong na rin ako. Pero minsan, may nangyayari pong galit na galit ako talagang. Ayoko, gusto kong magtaray. Yung ano. Tapos, pagdating ng ano, sasabi sa akin ng mga kaibigan, sige nga, gawin mo ngang, yung maging, subtle, calm, ganun. Naku, hirap-hirap din. Pati sa telepono. Okay po. Pero alam niyo, pag pinapractice niyo yun, makukuha niyo na ako. If you really love God, if you really love the Lord, na you're gonna stay humble. Sabi ko sa inyo, nag-uumpisa lang ako talaga. Gusto kong magyabang. Pero sabi ng Lord, wag. At least may Holy Spirit akong nagsasabi sa akin, no, we already had mold you. Tapos, hindi, minsan kasi si Taning, ang lakas na Mamaya, yung pag-uusapan natin, maraming mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Embracing humility means choosing to serve over being served. Okay? Tandaan nyo to. Embracing humility means choosing to serve over being served. Kanina I was watching now I can, naano ba na ba siya? Na sworn in na siya, no? Senator Bam Aquino. I was watching him together with pangalan nung isang sa bahay ni Kuya. Naku, nakalimutan. Si Gonzales. Naku, nakalimutan ang pangalan niya. Anyway, ini-interview siya. Magkakilala sila sa UP ba o sa Ateneo? Kasi sa Ateneo hindi ko na alam ang ano. But anyway, they're talking about school. They know that they're schoolmates. So anyway, the only thing, meron ako talagang sa kanya na sinabi niya ito. Sabi niya, he wants to serve the people. Okay? He doesn't need to be, napaka-humble niya. Kaya yan isa sa mga na nagustuhan ko sa kanya. Na, sinabi niya yun nung naging senator siya, paano na siya naging senator, tapos nung natalo siya, tapos naging, siya, kumbaga all his life he's been serving, lalo na sa youth. So, makikita niyo naman kung siya, author siya ng yung free college, right? So, ngayon, he said that he's gonna go through with a free, yung magkaroon ng school, siyempre may free school, dapat mayroong trabaho yung mga nagtapos ng college. So, yun ang kanyang vision. So, ko doon, napaka-humble naman ng taong to. When he said that, I want to serve the people. Narinig ho nyo, ito pa, isa pa sabi niya, I really want to serve the people na meron siyang gagawing mga batas. Hindi yung nakaupo lang daw siya doon. Hindi yung ibang tao na nakaupo lang, walang ginawa. Tandaan niyo mga Pilipino, boto kayo ng boto, nakaupo lang pala, wala palang ginagawang batas. Ang ginagawa nila is batas ng nakalipas. So anyway, embracing humility means choosing to serve over being served. Okay? To appreciate others. Okay?
And to acknowledge that we are not the center of our own world. Okay? Siyempre, ang center of our own world is up there. Wag naman yung lagi mong, ang ganda-ganda ko. Alam mo, meron po akong ikikwento sa inyo. Meron talaga po ako. Matalino siya talaga. Talagang matalino. Matalino siya, marunong siya. Nakita ko yun eh. Na nakaumpisa siya. Tapos, nag-angat siya. Nag-angat. Tapos, panay ang sabi niya, ang galing-galing ko. Alam mo, ako Christian na ako noon. Ako, Lord, in the name of Jesus, sana maging born again siya. Yung para makita niya. Alam mo, yung ear ko, my ear is gonna be like, parang nahihiya ako sa mga sinasabi niya. Kasi, kung hindi sa Lord, hindi naman niya makukuha mga yan. Yung talino niya. Kumbaga, she's always me. Ako, joke lang yung me, myself, and joke lang yun. Pero talaga sa akin, I will always humble myself. Kung magaling ka ikaw mas magaling. Pero itong taong to, sobrang kanyang tapos hanggang sa ano ngayon nangyari sa kanya? Bumagsak ang business niya. Tapos ngayon walang-wala po siya. Walang-wala. At parang hindi ko alam, di ko na nga pinapansin parang nagkaroon na siya ng tililing sa utak. Yung niya dati, parang hindi pa siya nakaka-let go sa past niya na ang galing-galing niya, nakakakuha siya ng project na milyon-milyon, gano'n. Ngayon na walang-wala na siya. Talaga namang hindi ko naman Kaya lang, sa akin, I feel sad for her. Pero nung habang sinasabi niya sa amin, yung pag naririnig na ibang tao na, ang galing-galing ko kasi, gano'n siya. No, please. Utang natin sa Panginoon ng utak natin. Pasalamat nga po kayo Ako di ko na inaamin ko talaga. Wala rin naman talaga akong alam. Pero pagdating dito sa nagpipray ako, Lord, give me wisdom. Kung anong gagawin ko, paano ko itakal itong trabaho ko to, gano'n. Lagi akong ganyan. Tapos pag natagumpayan ko isang bagay, I give all the glory to God. Kasi talagang wala. Kasi sabi ko nga, apart from Him, I am nothing. Okay? So, sabi dito, acknowledge that we are not center of the world. We are called to practice humility in our prayers, relationships, and during difficult times. And lagi po akong ganyan. Hindi ako pwede mag-pray. Siyempre, Lord of all lords niya, King of kings, talagang you got to humble yourself. Hindi mo pwedeng challenge ang Lord. Nagawa ko yan noon nung namatay yung daddy ko dahil hindi ko naman alam ang Panginoon. Ano nangyari? Nagpakilala nga talagang Lord sa akin. If you're God, you have to show yourself to me kasi kinuha mo daddy ko. Umiiyak, ganun pa ako noon. Ayan, eto. Pinakilala ng Panginoon. Naiyak ka naman. Pinakilala ng Panginoon kung gaano siya kabait, how He took care of me. Kasi nung lumaki po kami talagang, na-spoil ng daddy ko. Pero yung time na talagang, wala ng daddy ko, hindi ako sanay. Yung number 1 yan, hindi ka sanay. Pero nakita ko talaga kung paano. Every there's trials, how God move His hand for me. And every movement ng kamay niya, meron siyang tinuturo sa akin. Kaya, number 1 dyan yung humbleness talaga. We have to humble ourselves. Alam mo, pagdating sa Panginoon, naiiyak ako lagi. Kasi ang dami niyang ginawa sa buhay ko As we cultivate a humble heart, we find ourselves aligned with God's will. And this fosters joy, peace, and sense of belonging within our community. Okay? Yeah. As we cultivate humble hearts, we find ourselves aligned in God's will. Talagang, siguro sabi ng Lord sa nung panahon, hindi pa ako Christian. Ang yabang-yabang ng batang yan. Parang sabi niya, may gagawin nga ako sa iyo. Pero natutuwa ako, glory to God. Talagang pinili ako ng Panginoon
isa ko, sa aming 4 na magkapatid, yung 3 mababait. Ako hindi. So, akong pinili ng Panginoon. Mababait din pa rin ang mga kapatid ko. They're not risk taker. So, ako talaga, I always do the risk. Kaya nga may nagsabi sa akin, you're a risk taker. Yeah, I'm a risk taker because I have a big God who always there to save me. Okay? Let us continue to support one another in our journey of faith, reflecting Christ's humility that in all that we do. May the words we read today inspire us to live more fully in God's grace. As we go forth into the world, let's remember the power of humility and the blessing it brings. We have the chance to showcase the love of Christ through our humble actions. Tandaan niyo to. We have the chance to showcase the love of Christ through our humble actions and attitudes, allowing God's light to shine through us for all to see. Alam mo, natutuwa naman po ako, glory to God, kasi marami po ako. Ito po kasi itong ginagawa ko to. Ayoko talaga magpakita sa ganitong vlogging. Yung gusto ko lang yung travel, pero ang sinabi ng Lord sa akin, you got to share your restoration. Okay? You got to share it kasi you will inspire other people na they've been through that. At least meron silang pag-asa. Ay, nangyari sa kanya, siguro may pag-asa din ako. Yes, may pag-asa din po kayo. Ito po, sa isang kaibigan ko dyan, who is right now medyo may problema siya. Masyadong mabigat ang problema niya. Para siyang sineseklude niya yung sarili niya ngayon. Ito sa aking 1 Peter 5 verse 10 to 11. Basahin ko ha. Para sa iyo to. Alam mo kung sino ka. And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen. So no matter people threw many stones to you, okay, you know who your Lord is. The Lord knows who you are. Kaya hindi ka dapat natatakot. Kung ano man nangyayari sa sitwasyon mo, you got to stand up. Stand up and face it. Face it. And seek God's will. Okay? Of course, you have to humble yourself before the Lord. Pag-pray mo yan, kapatid. Kasi hindi maganda. Marami nang naapektuhan dyan. So anyway, ito na po ang aking hopefully tomorrow pray tayo kung anong gustong ipasa. Kasi lahat ng mga tinuturo, yung sinasabi ko dito sa messages, na i-incline sa buhay ko. Okay? So pag-pray natin kung ano pang pwede ko share. Kasi sa totoo lang, ilang taon na akong Christian. 1990, nung namatay daddy ko, I accept the Lord. Maraming buhay na as I mature, ito na naman tayo, naririnig na lang si Teacher Den ng mga grupo ko. Maturity, no? Anyway, yeah, we got to be, as we grow with the Lord, we really do grow matured. Okay? So anyway, ito na po tayo. Goodbye na ako. At ako'y magtatrabaho na. Always remember, God loves you and I love you, Babush.